Magandang araw po mga minamahal nating mga kaibigan, mga kapatid, mga subscribers and viewers po ng ating Solid Rock Ministry. Happy New Year po sa ating lahat. Naging napakabait po sa atin ng Panginoon sa loob ng nakaraang taon at tayo po ay dadalangin sa Kanya na sana po ngayong taong ito na ating haharapin ay patuloy nating maranasan ang Kanyang kabutihan at tayo naman po'y patuloy na maging tapat sa ating Panginoon. Tayo po ngayon ay nasa unang topic sa ating pong quarter at ang pamagat po nito ay pinagkakaisa ang langit at lupa, si Kristo sa Pilipos at Colosas. Ito po ang title ng buong quarter. Bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay mag-pray sa ating Panginoon. O Diyos ka pong makapangyarihan sa lahat, salamat po. Salamat po ng napakarami sa inyo. Napakabuti mo po sa amin. Kami inyong pinatnubayan sa loob ng taong nakaraan ng 2025. At napakarami po naming naranasang mga pagpapala, kabutihan, pagmamahal na galing sa inyo. Ngayon pong darating na taong ito, o ang 2026, muli po naming inaasahan at kami po yung muling humihiling sa inyo na kami po ay patuloy mong gabayan, patuloy po kaming tulungan at patuloy pong ipaunawa sa amin ang kahalagahan ng pananampalataya at pagsunod sa inyo. Kami po tulungan din at biyayaan, gabayan sa amin pong pagtalakay na muli ng isa sa mga topic o ang unang topic dito sa aming pong lesson quarterly. Ipagpatawad po ang aming mga kasalanan, Panginoon, at gabayan po nawa kaming patuloy ng Holy Spirit. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Gaya po ng aking binanggit kanina, ang ating pong topic sa buong quarter ay pinagkakaisa ang langit at lupa, si Kristo sa Pilipos at Colosas. At ang unang topic po sa quarter na ito ay pinag-usig, ngunit hindi pinabayaan. Ang ating pong talatang sauluhin ay ating makikita sa Pilipos 4:4. Magalak kayong lagi sa Panginoon, muli kong sasabihin, mga galak kayo. Maraming mga karanasan ang malimit na nagdadala sa atin ng pag-aalinlangan kung tayo nga ba ay pinabayaan ng Diyos o hindi pinakikinggan ang ating mga dalangin. Kung mayroong tao na nagdanas ng labis na pagsubok at pag-uusig, ay walang iba kundi si Apostol Pablo. Maraming ulit na nabilanggo, hinampas, pinagbabato, nagutom, nabagbag, ilang ulit na isinakdal na walang kasalanan, kinamuhian ng mga sariling kalahi. Subalit sa kabila ng lahat ng ito, sinabi niyang magalak kayong lagi at muli sinabi ko kayo'y magalak na lagi. Bakit kaya? Papaano niya inunawa ang lahat ng ito? Yan po ang ating pag-aaralan ngayon. Tayo po ay meron lamang isang katanungan na ating pag-uusapan sa araw na ito at ito po ay anong mahahalagang katotohanan ang aral mula sa buhay ni Pablo? Ulitin ko po, question number 1 at ito lamang po ang ating tanging tanong. Anong mahalagang katotohanan ang aral mula sa buhay ni Pablo? Alright, atin pong titingnan dyan sa mga gawa, Kapitulo 9, talatang 15 at 16, ano po ang sinasabi? Datapot sinabi sa kanya ng Panginoon, pumaroon ka, sapagkat siya'y sisidlang hirang sa akin, upang dalhin ang aking pangalan sa harapan ng mga hintil at ng mga hari at ng mga anak ni Israel. Sapagkat sa kanya'y aking ipakikilala kung gaano karaming mga bagay ang dapat niyang tiisin dahil sa aking pangalan. Ayan, maliwanag po, nang tawagin ng Panginoon si Apostol Pablo, maliwanag ang instruksyon ng Panginoon sa kanyang lingkod na si Anas na sinabihang puntahan si Saulo. At ang wika, siya ay aking hinirang upang dalahin ang pabalita sa mga hari, sa mga tao, sa bayan, at sa kanyang mga kalahi. Ano po?
sa mga Hintil, ganun din sa mga Israelita. Ito ang panukala ng Diyos. Kaya kung atin pong papansinin, makikita natin na ang Panginoon ay hindi lumilihis sa kanyang panukala. Si Pablo ay kanyang tinawagan para sa mga gawaing ito. Alam ng Panginoon, kagaya ng kanyang sinabi sa Korinto, na hindi ipapahintulot ang anumang pagsubok sa atin malibang ating makakayanan yan. At sa lahat ng mga pagsubok, naroon din ang paraan upang ito ay ating maiwasan. At alam ng Panginoon hanggang saan ang kakayahan ni Pablo. At alam ng Panginoon gaano kadakila ang gawain na kanyang itinatalaga dito kay Pablo. Ang wika sa mga hari. Kaya mapansin po ninyo, kanyang nakausap o kanyang napagdalhan ng mensahe si Felix, si Festo, si Agrippa, at maging ang emperador na Caesar. Itong lahat ay naabot ng pabalita ng Panginoon sa pamamagitan ni Pablo. Kaya kay Pablo, maliwanag po na siya ay mayroong layunin, mayroon siyang mithiin, mayroon siyang gawain na itinalaga sa kanya ng Diyos na makapagdala ng pabalita hanggang sa mga hari. Kaya makita po ninyo na lahat ng nangyari kay Pablo ay nangyari sapagkat siya'y pinapatnubayan ng Diyos. Sa halip na siya'y pinabayaan, nagpapakita ang mga talata na siya ay ginagabayan ng ating Panginoon. Inaakay step by step upang magampanan yung kanyang gampanin. Tingnan pa po natin sa Kapitulo 25, talatang 26 ng mga gawa. Ano ang sinasabi? Tungkol sa kanya ay wala akong alam na tiyak na bagay na maisusulat sa aking Panginoon. Kaya dinala ko siya sa harapan ninyo at lalong-lalo na sa harapan mo, Haring Agripa, upang pagkatapos ng pagsisiyasat ay magkaroon ng sukat na maisulat. Yan. Kapag pinatuloy po natin yung pagbabasa ng talata, darating doon sa punto na sinasabi, maaari na sana itong pakawalang taong ito sapagkat wala naman siyang kasalanan na marapat na siya ay mabilanggo o ipapatay. Kaya lang, nag-apila siya kay Caesar. Kaya doon natin siya dadalhin kay Caesar. So makita po ninyo na alam ni Pablo yung kanyang yung atas sa kanya ng Panginoon na mangaral, magturo hanggang sa mga hari. Kaya siya ay nag-apila kay Caesar. Kaya pag pinagmasdan po natin ang buong kwento ng buhay ni Pablo, mga sundalo, mga bilanggo, yung mga hukbo, lahat ito ay nakarinig ng pabalita sapagkat ninais ng Panginoon na sila'y paabutan ng pabalita at si Pablo kailanman hindi siya nag-alinlangan. Kaya alam po ninyo, maluwag na tinanggap ni Pablo sa kanyang puso. Kaya ang wika niya, magalak kayong lagi. Alam po ninyo, malimit tayo ay nalilito, malimit tayo ay nasasaktan, pagkat hindi natin alam yung tunay na mithiin ng Panginoon sa atin. Subalit kung alam natin kagaya ni Pablo, matatanggap natin ito ng maluwag. Alam po ninyo, isang karanasan ko nung una, hindi ko po talaga inisip na maging pastor. Ang tanging nasa isip ko ay ako ay magte-take ng math major. Subalit kahit na nung mulang elementary hanggang high school, wala pang nangahas na lumaban sa akin sa pagkukompute sa mathematics, pag-solve ng mga problems. Pagdating nung ako'y mag-enroll na sa college, hindi ko maunawaan bakit ako'y bumagsak sa math, subalit ako'y nakapasa sa English na siyang kaayaw-ayawang ko sa lahat ng subject. And the rest is history na kung paano ang Panginoon ay patuloy na nagabay sapagkat iba yung kanyang panukala kaysa aking panukala. Pangalawa, tandaan po natin ang sinasabi sa Roma 8:28. At nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisibig sa Diyos,
Sa makatuwid bagay niya ang mga tinawag alinsunod sa kanyang nasa. Ang lahat daw po ng bagay ay gumagawa magkakasama alang-alang sa lahat ng mga umiibig sa Diyos. Alam po ninyo, marami mga tao na hindi natin alam na ito'y mga umiibig sa Diyos. Halimbawa, kagaya nung bantay sa bilangguan. Nung kanyang makita na si Pablo ay naging tapat habang siya'y nakabilanggo, umaawit sila ni Silas. Pagkatapos nung lumindol ng malakas na buksan ang mga pinto, magpapakamatay na sana yung bantay sa bilangguan. Subalit sumigaw si Pablo, huwag mong gawin yan sapagkat narito kaming lahat. Alam po natin na ang taong ito ay may pagkatakot pala sa Diyos at may pag-ibig sa Diyos at siya ay nabautismuhan. Alam po ninyo, maraming mga tao sa mga lugar na hindi natin iniisip, hindi natin inaakala, subalit naroon yung mga taong nagmamahal at nagnanais na maglingkod sa Diyos. Kagaya po ni Nabucodonosor. Kung atin pong titingnan, parabagang sa umpisa ay parabagang itong si Nabucodonosor ay laban na laban sa Diyos. Subalit kung atin pong pag-aaralan yung kanyang kasaysayan, makikita natin na itong si Nabucodonosor ay sincero kung maglingkod sa Diyos. Kaya lang, ang Diyos na kanyang kilala ay yung kanyang mga Diyos-Diyosan. Subalit nung kanyang makilala ang tunay na Diyos, siya ay nagpasakop at naglingkod sa kanya. Katulad rin po ni Pablo, dati-rati akala niya siya naglilingkod sa Diyos. Subalit yung palang kanyang ginagawa ay paglaban sa Diyos. Kaya sabi ng Panginoon, Pablo, mahirap yang sumikad sa matalim. Ay sino ka po ba, Panginoon? Nagpakilala ang ating Panginoon at mula noon, si Pablo sa halip na siya ay pumapatay alang-alang sa gawain ng Diyos, siya ngayon handang mamatay sa gawain ng Diyos sapagkat kanyang nakilala ang tunay na Diyos. So kung atin pong nakikilala ang Diyos, magkakaroon tayo ng kapanatagan. Pangatlong dahilan, bakit si Pablo ay nakapagsabi na magalak kayong lagi. Tingnan po natin sa 2 Korinto 6:3-7. Ano ang siya sabi? Na di nagbibigay ng kadahilan ng ikatitisod sa anuman upang ang aming ministeryo ay huwag makulaan. Datapwat sa lahat ng mga bagay ipinagkakapuri namin sa ang aming sarili, gaya ng mga ministro ng Diyos sa maraming pagtitiis, sa mga kapighatian, sa mga pangangailangan, sa mga paghihinagpis, sa mga latay, sa mga pagkabilanggo, sa mga kaguluhan, sa mga gawa, sa mga pagpupuyat, sa mga pag-aayuno, sa kalinisan, sa kaalaman, sa pagpapahinuhod, sa kagandahang loob, sa Espiritu Santo, sa pag-ibig na hindi pakunwari, sa salita ng katotohanan, sa kapangyarihan ng Diyos, sa pamamagitan ng mga sandata ng katwiran, sa kanan at sa kaliwa. Ayan, so maliwanag po ang sinasabi ni Pablo, yung mga pagsubok na dumarating sa isang lingkod ng Diyos, ito ay matibay na pagpapatunay na siya nga ay tunay na lingkod ng Diyos. Alam po ninyo, madali kasing magsabi na tayo ay umiibig sa Diyos, tayo ay naglilingkod sa Diyos at sa tunay na Diyos. Datapwat kapag dumating na ang pagsubok, doon mo na malalaman sino yung tunay na sinasabing mga lingkod ng Diyos at yung nagkukunwaring tapat na lingkod ng Diyos. Sapagkat yung pagsubok po, siyang nagpapatibay ng pananampalataya at ito ang malaking garantiya na nagpapakita na kilala mo ang tunay na Diyos at hindi ka matatakot at hindi ka susuway sa anumang kalooban ng Panginoong Diyos. Kung atin pong maalala, yung kwento ni Shadrach, Meshach at Abednego, sinabi nila, kami kayang iligtas ng aming Panginoon sa iyong kamay o Panginoong Hari. Datapwat kahit hindi kami iligtas, tandaan mo po, hindi kami maglilingkod sa iyong Diyos-Diyosan. So doon po napagkilala na sila ay tunay na mga lingkod ng Diyos sapagkat nakita, hindi lang sila hindi natakot, kundi nakita kung paanong
ang Diyos ay gumawa sa kanilang ikaliligtas. Kaya si Nabucodonosor ay sa punto ngayon ay nanampalataya na ang Diyos ni Shadrach, Meshach at Abednego ay tunay. At doon din niya napatunayan na si Shadrach, Meshach at Abednego ay tunay na mga lingkod ng Diyos. Kaya huwag po nating ikakabalisa o ipagtataka kung tayo'y nagtatapat sa Panginoon, tayo'y naglilingkod sa Kanya, gumagawa ng bagay na naayon sa Kanyang kalooban, pagkatapos dumarating sa atin ang mga pagsubok. Mayroon pong layunin ang bawat pagsubok na ipinahintulot ng Panginoon sa atin. At tayo'y mayroong mithiin na ibig ng Diyos na ating magampanan makapangyarihan. Hindi lang yung basta salita, kundi makita sa ating paninindigan, makita sa ating pagtitiyaga na tayo nga ay tunay mga lingkod ng Diyos. At alam po ninyo, ang kaaway parating hinahanapan tayo ng mali. Ang kaaway pilit at pilit na patutunayan na ikaw ay hindi tunay. Subalit ang ating paninindigan sa katotohanan ay siyang magpapatunay na tayo nga ay mga lingkod ng Diyos. Tingnan po natin sa Apokalipsis 12, 10 at 11, ano ang sinasabi? At narinig ko ang isang malakas na tinig sa langit na nagsasabi, ngayon dumating ang kaligtasan at ang kapangyarihan at ang kaharian ng ating Diyos at ang kapamahalaan ng kanyang Kristo, sapagkat inihagis na ang tagasumbong sa ating mga kapatid na siyang sa kanila yung nagsusumbong sa harapan ng ating Diyos araw at gabi. At siya'y kanilang dinaig dahil sa dugo ng kordero at dahil sa salita ng kanilang patutuo na hindi nila inibig ang kanilang buhay hanggang sa kamatayan. So, makita po ninyo, maging si Lucifer, maging si Satanas, nakumbinsi na ito ngang mga lingkod ng Diyos na ito ay tunay na lingkod ng Diyos. Na ang dugo ng ating Panginoon ay tunay na makapangyarihan upang luminis sa ating mga kasalanan. Kaya magmula noon, hindi na nagkaroon ng tsansa si Satanas na makabalik pa sa langit. Nung panahon ni Job, siya ay nakababalik-balik pa sa langit upang magsumbong, upang mag-akusa. Datapwat mag-umpisa nung ang mga Kristiyano ay manindigan sa katotohanan sa kabila ng lahat ng pag-usig hanggang kamatayan. Nawala na ng puwang si Lucifer sa langit, sapagkat naging maliwanag sa lahat ng tao, sa lahat ng mga naninirahan sa kalangitan, na walang ibang makadadaig sa pag-ibig ng Diyos kung ito lamang ay mauunawa ang tunay ng kanyang mga lingkod. At ang mga lingkod na ito ay tunay at marapat na ipagsama ng Panginoon sa kalangitan, sapagkat sila ay tunay na naglilingkod sa Kanya. So, yan po ang mga kadahilanan. So, ang pang-apat po na kadahilanan, bakit nasabi ni Pablo na mag-alala kayong lagi? Tingnan po natin sa Efeso 3:1. Dahil dito akong si Pablo na bilanggo ni Kristo Jesus dahil sa inyong mga hintil. Ayan, ano po sabi? Akong bilanggo ni Jesus. Maliwanag kay Pablo na hindi siya bilanggo ng mga Romano. Hindi siya bilanggo dahilan sa mga Parisiyo. Siya ay bilanggo ni Kristo. Sapagkat alam niya mayroon siyang misyon doon sa mga bilangguan. At hindi lang sa bilangguan, hanggang sa hukuman, hanggang sa emperador, mayroon siyang tungkulin na dapat gampanan. Kaya sinabi niya, akong bilanggo ni Jesus. Napakaliwanag yan kay Pablo na siya'y hindi bilanggo ninuman. Bilanggo siya ni Jesus bilang lingkod ng Diyos na mayroong misyon na dapat gampanan. Kaya yung pong ating Pangulo ng General Conference, ang kanyang sinasabi, tayong mga Seventh-day Adventist dapat mabuhay based sa kasulatan at focus sa ating misyon.
Ito po ang napakahalaga. Kinakailangang nakafocus tayo sa misyon. Huwag nating titingnan yung mga nasa palibot natin na nangyayari sa atin. Ang tingnan natin, ano ba ang misyon na itinatalaga sa akin ng Diyos na dapat kong gampanan? Bakit ako naririto? Isang tanong na hindi nagtatampo, kundi isang tanong na nais maunawaan, ano ang aking misyon. So remember, focus on our mission. Tingnan pa po natin sa Gawa 16, 9 at 10. Ano ang sinasabi? At nagpakita ang isang pangitain sa gabi kay Pablo. May isang lalaking taga Macedonia na nakatayo na namamanhik sa kanya at sinasabi, "Tumawid ka sa Macedonia at tulungan mo kami." At pagkakita niya sa pangitain, pagdakay pinagsikapan naming magsiparoon sa Macedonia, na pinatutunayang kami tinawag ng Diyos upang sa kanila ipangaral ang Ebanghelyo. Ayan. So makita po ninyo, napakaliwanag. Si Pablo hindi iniwanan, hindi pinabayaan. Sa halip siya ay inaakay kung saan siya kinakailangan. Kahit doon sa kanyang panaginip, tinatawagan siya sa Macedonia. Kaya siya ay pumunta roon sa Macedonia at doon niya nasumpungan ang mga mananampalataya sa ating Panginoon na sumasamba doon sa tabing ilog. Doon sila sumasamba. Hindi sila pupunta sa sinagoga sapagkat hindi sila tanggap ng mga Hudyo. Datapwat sila ay naglilingkod sa Diyos at ibig nila talagang maunawaan ano ang panukala ng Diyos, ano ang kalooban ng Diyos. Andun sila sa tabing ilog at doon sila pinuntahan ni Pablo. So maliwanag po, si Pablo hindi iniwanan. Sa halip, inaakay step by step all the way upang kanyang magampanan yung kanyang gampanin at upang siya ay maihanda para sa langit na bayan, upang kung dumating na ang tamang panahon, masabi ng Panginoon, "Halika, ikaw na aking tapat na lingkod. Manahin mo ang kaharian na inanda ng Ama magmula pa nang itatag ang sanglibutan." At dito po natatapos ang ating talakayan sa araw na ito. At narito po ang summary ng ating mga pinag-usapan. Number 1, ang Diyos hindi kailanman lumilihis sa kanyang panukala. Number 2, ang lahat ng bagay ay gumagawa sa ikabubuti ng lahat ng mga umiibig sa Diyos. Number 3, ang Ebanghelyo ay dapat ipangaral sa lahat ng tao, dukha man o mayaman at makapangyarihan. Number 4, ang Diyos gagawin ng lahat upang tayo ay patunayang tunay na kanyang mga lingkod at mapatahimik lahat. So mga minamahal, sana po nakatulong na muli itong ating maikling pag-aaral na ito, ang pagpapala ng Panginoon, kamta nating sama-sama. Tayo po'y manalangin. Ama po naming banal, sa oras pong ito, kami po'y lumalapit sa iyo na nagpapasalamat, nagpupuri, dinadakila ka sapagkat ikaw na aming Diyos kailanman hindi lumilihis sa iyong panukala. Sa halip ay kami iyong inaakay, maging ito man ay sa madilim na landasin, iyo kaming inaakay, ginagabayan upang itong lahat ay aming malampasan at higit sa lahat, aming magampanan ang aming mga gampanin at mapatunayan sa buong sansinukob na kami ay iyong mga tinawagan, kami ay iyong minamahal. O salamat po ang banal na sa katotohanan na ang lahat ng mga bagay ay gumagawang magkakasama sa ikabubuti ng lahat ng umiibig sa iyo. O Amang Banal, tulungan nawa kami na maunawaan ito at magkaroon kami ng kagalakan at huwag mawala sa amin ang focus ng aming misyon. Madala ang pabalitan ng kaligtasan sa sangkatauhan. Mahirap, mayaman, edukado, walang pinag-aralan, mga makapangyarihan o walang kapangyarihan, silang lahat ay iyong minamahal. Kaya tulungan mo po nawa kami na saan man kami naroroon, anumang gawain ang aming masumpungan nawa kami nagtatapat, naglilingkod, at makilala ng aming mga nakakasama na kami ay iyong mga tinawagang mga lingkod. O Amang Banal, ipagpatawad po nawa ang aming mga pagkukulang at pagkakasala
at tulungan kami na patuloy na magkaroon ng ibayong pananampalataya sa iyong paggabay sa aming mga buhay. O Ama Banal, pagpalain mo po nawa ang aming mga kapatid na ito, ang kanilang buong pamilya at ang kanilang buong iglesia, magkaroon nawa ng kapanatagan at kasiglahan na laging nakafocus sa aming misyon based on the Bible. Sa ngalan po ng aming Panginoong sa Jesus. Amen. So mga minamahal, hanggang sa susunod po, ang pagpapala ng Panginoon sumaating sama-sama. Happy New Year po sa inyong lahat mga kapatid.